Ito ang ginagawang port sa Barangay Masikap sa Real, Quezon. Dito dadaong ang mga barkong magdadala ng mga materyales sa gagawing windmill farm na aabot sa mahigit 50 turbines na magge-generate ng kuryenteng magsusupply sa maraming barangay sa Real. Kapag natapos ito ay hindi lang ito magbibigay ng mas murang kuryente sa mga residente, sigurado ding magiging sikat itong destinasyon ng mga turista, kagaya na lang ng sa Ilocos at sa Rizal. Yan at iba pang mga lugar ang tutuklasin natin ngayon sa ating adventure. Huwag na nating patagalin pa. Kung vegetarian adventurer ka, tara at sumama ka na. Tayo ay mamasyal sa Real. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Meron na naman tayong bagong adventure dito sa bayan ng Real at dito tayo magsisimula sa pinakamagandang coastal road sa parte ng Real. Napaka lakas ng alon ngayon, kita nyo naman. Kasi ano ngayon amihan season ata, kaya malalaki ang alon ng Pacific Ocean. Pero pag summer, kalmado yan. Actually pwede pa nga kayong maglangoy-langoy dyan kahit mula lang dito sa gilid ng kalsada. Huwag lang ganitong panahon. Summer hanggang bare months, kalmado ang dagat dito sa Real. Ito kagandahan dito sa bandang ito ng Quezon, yung sunrise. Kung sa iba pinagmamalaki nila ay sunset, dito sunrise. Tayo lang di natin naabutan yung napakaganda niyang bitaw sa horizon. Napakaganda talaga. Pero kung may chance kayo pupunta kayo dito, agahan ninyo tapos abangan nyo yung sunrise dito sa coastal road ng Real. Promise, napaka-solid. Una nating destinasyon ay ang pinakapaborito kong river resort dito sa Real. Mahigit 5 beses na rin tayo nakabalik dito na sa sobrang dalas ay naging kaibigan na rin natin ng mga may-ari. First stop natin dito sa Skylar Resort ng Barangay Lubayat. At ipapakilala ko sa inyo ang napakagandang may-ari ng Skylar Resort. Ba't natatawa ka, tita? Maganda naman talaga ako. Oo, diba? Hello si po. Tita Leia, kaibigan na si natin siya. Ano mali doon? Nagpe-prepare pala sila nandito ng ng ating Pananghalian. lunch. Pananghalian, ginataang gabi. Tita, magkano ang entrance nyo dito sa kayong mga kuko? Magandang araw po. 100 po per head overnight. 10 pitching, 200. 800 open cottage. Tapos po yung sa may tulugan, may bago po kaming tulugan ngayon. Yun po nagkakahalaga ng, sa bagay po may discount naman yun. May mga pinag-uusapan po pagdating dito. Hindi ko muna siya kasi dadating po yung Holy Week, may mga pagbabago doon sa amount. Okay. Subject for change yung mga amounts natin. Depende sa season. Alam nyo naman niya. Pero si tita, madali naman pakiusapan. Galante naman niya si tita. Minsan nga, batiin nyo lang yung suot niya o yung aura niya. May discount. Hindi na discount, libre ka agad. Para sa iba pang katanungan, lalo na kung gusto ninyong malaman ang kalagayan ng ilog bago kayo pumunta, ay i-message nyo lang ang kanilang Facebook page. At sa mga nag-aalala kung paano makakatulog sa batuhan kung tent lang ang dala ninyo, meron sila ditong patag na tent area sa bandang dulo ng resort. Pala sa Skylar, libre ang tubig, inumin, bukod sa ilog, panghugas. Yung kanilang inumin, ito galing sa bukal. Naka-tap ito dun sa kanilang main na tubo na nanggaling sa bundok na nagsusupply dito sa barangay ng kanilang inuming tubig. Huwag nyo lang panisinin yung brief. Malinis naman yan, syempre. Hindi naman siguro nila ilalagay na pansala yan dyan. Siguro kay Tito pa tatong brief na pero siguro, tita, kanino to? Pagkatapos mananghalian ng hinanda nilang fresh laing ay gumayak na tayo para maglibot. May kinuwentong lugar si Tito Adonis na tanging mga lokal lang daw ang nakakaalam at hindi pa sikat sa mga turista. Bakit uugak yung pangalan ng lugar? Yung Derek, pagka yung may alon, napasok doon sa kuweba. Kaya ang tunog niya, pag hugot na yung alon, kaya uugak. Yun!
Ngayon, pag napunta tayo doon at hindi gano'n ang tunog dito, yari ka sa akin. Ay, lagi ngayong mas Pag malakas hindi ko ngayon ang tunog dahil maalon. Tingnan natin kung totoo yan, tunog ng uugak. Tara, punta natin. Kaya Let's go, tinawag Frank. ng ugat. Bukod dito sa Skyler Resort na nasa likod natin ngayon dahil nasa ibabaw tayo ng tulay, marami pa kayong pwedeng ibang puntahan dito sa Real, kagaya ng mga naggagandahang waterfalls. Marami niyan dito sa Real. Meron din syempre yung mga beach campsite. At yan ang mga susunod nating pupuntahan. Pero doon muna tayo sa tinatawag nilang mag-asawang bato. Tingnan natin kung ano yun, nakaka-curious. Let's go! Sarap mag-stroll dito sa Real, lalo na dito sa mga dulong barangay na malapit sa boundary ng Mauban. Kokonti na lang kasi ang mga dumadaan ditong sasakyan. Busog pa sa mga picture perfect na spots. Ito ang isa sa best spot dito sa Real. Lagi itong inihintuan ng mga dumadayo dito dahil sa napakagandang overlooking ng Pacific Ocean. Tingnan nyo naman. Medyo bawal sa mga malululain. Ang angas. Ang ganda. Dito makikita ang kalsadang tatagos sa Mauban, Quezon. Mahigit 8 years na nang una akong makarating dito pero hindi pa natatapos ang kalsada hanggang ngayon na ayon sa mga kaibigan nating mga lokal ay maaaring abutin pa ng dagdag na 10 taon. Sa ngayon ay paglalakad lang o bangka ang tanging paraan para makarating sa sentro ng Mauban mula dito sa Real. Mga kaibigan, tingin ko ito na yung sinasabi nilang mag-asawang bato. At tara, tingnan natin kung malalapitan natin yung mag-asawang yan. Okay, natin kung mapapatunayan kung effective yung setup natin. Ay, grabe, sakto. Panis. Mga kaibigan, parang inuudyokan pa tayo ng ating adventure spirit na bumaba pa dito at lumapit sa tubig ng dagat. At para matest yung kapasidad ng ating AD-BEAT 110 na sibigan. Magpapadala ba tayo sa ating intrusive thoughts? Of course! Tara, subukan natin ibaba si ating bigan dito sa may batuhan. Uy! Palag! Yeah, laban! Abante pa! Hindi na natin malalapitan yung mag-asawang bato dahil ayaw nating mabasa. Pero tingin ko pwede siyang lakarin dahil yung kanyang breakwater, pag tinignan mo sa drone shot, malawak malayo ang ganda sa tubig. At tingin ko kung bakit siya tinawag na mag-asawang bato bukod sa dalawa silang magkahiwalay. Parang pag tinignan mo kasi, parang pag pinagdikit mo sila, magmamatch sila na parang puzzle. Siguro million years ago magkadikit talaga yan, tapos nagkahiwalay lang. Ito nga pala, sa harapan natin meron tayo nakikitang ginagawang seaport. Ayon sa mga kaibigan nating lokal, ito ay proyekto ng isang private company na magtatayo ng wind farm dito sa kabundukan ng Real. Aabot ng mga wind turbines ng mahigit 50 at ang port ang magsisilbing daungan ng mga barkong magdadala ng mga materyales na gagamitin sa proyekto. Sa ngayon ay binubuo pa lang ang port at ginagawa pa lang ang daan papunta sa bundok na tatahakin ng mga malalaking truck para iakyat ang mga construction materials para sa gagawing wind farm. Ganda mag-explore dito habang low tide, mag-discover ng iba't ibang sea creatures na natrap sa mga pool tides, pool tides. Basta yung mga pools.
Haba niya oh. Ayun po, parang nakakatakot, parang creepy, parang kamay eh. Ayun o. Ayaw. Parang ganun. Para siyang bulate ng dagat na ano, kumakain ng buhangin, tapos ina-absorb niya na lang yung kung anong nutrients ang nasa buhangin. Buhay siya nakabaliktad ka. May spike. Para siyang alupihan no, parang centipede. Ang tawag dyan ay Centipede. centipede kasi sa sea siya eh. Bakit dyan talaga siya? Hindi, naipit lang ng low tide yan. Ay, grabe oh. Mamaya venomous na. Dali natin siya sa tubig mga kaibigan. Baka mahal pala yan. Yan natin kayo. Ay, nalaglag siya. Yan. Ano siya? Hanap Ang niya dami yung- pala niyang ano. Balahibo. Pag mga ganyan, huwag niyo hahawakan basta-basta. Hindi yung sigurado kung may Pero venom. pupunta siya ano. Sa ano. Dinadala na sa tubig, ayaw niya. Makatakot siya sa tubig. Di. Water creature yun. Uy, seahorse. Ay, seahorse. Seahorse! Nawala yung attention sa kanya. Seahorse! Ano ba yun? Ang cute. Seahorse. Cutie. Side view. Ang cute! Kawawa. Wala nang attention. Ayaw niya talagang pumunta sa tubig, oh. Baka hindi talaga siya ano. Dito tayo sa seahorse, wala tayong pakalam sa centipede. Ang cute to. Ang pangalan? Si Black Seahorse. Ang cute! Parang ngayon lang ako nakita ng seahorse na nasa wild, no? Oo. Ano mo tawag dyan? Tawag. Rambo crab. Rambo. Kasi mukha siyang... Rambutan. I found something delicious, pre! Something delicious, oh! Lato! Uy, sarap dito! Seaweeds. Oh, yung sea grapes! Oo nga, no? Linis pa kaya yan? Oo, nasa tubig eh. Di ba inaanod lang yan? Pwede din. Sarap! Oo, mamaya. Ano na yan? Fresh lato. Fresh poisonous lato. May poisonous variant. Di, wala naman poisonous variant ang lato eh. Lato ang tawag talaga niya. Sea grapes. Sarap! Baka naanod lang yan dyan. Medyo lanta na siya. Medyo brownish na yung ibang parts niya. Grapes. Sea grapes. Pagkatapos na magduda sa mga desisyon ko sa buhay, ay dumiretso pa kami papunta sa dulo ng kalsada para makita ang kinukwentong lugar ni Tito Adonis na kung tawagin ay uugak. Kaso sa kasamang palad ay hindi kami pinapasok sa nag-iisang tulay na tatawid sana sa ilog dahil ang daan ay pag-aari ng isang kumpanya na nagtayo ng hydropower plant sa lugar. Tanging mga lokal lang daw ang pwedeng dumaan at makatawid gamit ang tulay. Hanggang dito lang tayo dahil yung kalsada sakop ng hydropower plant, yung tulay na tatawid dito sa ilog na to. Dito naman sa part na to wala tayong tawiran eh, hindi nga tayo makababa sa taas ng bangin. Sayang, hindi natin may experience yung uugak. Pero sana mahagip ng drone, papaliparan ko siya at makita natin kung ano ba yung itsura ng uugak na yun. At napaka interesting eh, base sa kwento ni Tito eh. Hindi ko na nakita sa drone ang sinasabi nilang kuweba na uugak. Pero nakakita naman tayo ng isang falls na diretso sa dagat. Pero nagsabi naman si Tito Adonis na sa susunod na balik natin, isasamahan niya tayo para makadaan at makapasok sa tulay ng hydro plant. Kung magugutom kayo sa paglilibot, ay subukan nyo dito sa Lomihan sa Bukuhan. Mura at masarap ang lomi nila dito. Presyong pang lokal sa 60 pesos, kaya sulit na sulit talaga. Sa mga bagay na binabalik-balikan ko dito sa Real, itong kanilang mga ilog. Napakaraming ilog dito at sobrang lilinaw. Saka libre pa. Napakadaling babayin para maligo. Talagang gigil na gigil kang maligo sa malinaw na ilog. Saka hindi kagaya ng mga kailugan sa ibang lugar. Yung mga ilog nila dito, hindi dumadaan sa maraming kabahayan na merong mga poultry, saka mga babuyan.
Well, base sa nakikita ko, hindi ko naman alam sa mga loob-looban. Pero kumpiyansa ako kasi malinis talaga eh. Itong Balagbag Falls ay isa sa pinaka-memorable na falls na napuntahan ko kasi dito yung first long ride namin ni Mrs. As in, pinakauna talaga. At ito yung unang falls din na napuntahan namin magkasama kaya sobrang memorable. Sana makabalik kami dito. Kasama naman yung aming unika iha. Expect nyo lang dito na kapag weekend, talagang matao. Kasi puntahan talaga ng mga dumadayo sa Real itong Balagbag Falls. Pero pwede kayo mag-overnight. So kung matao sa umaga ng halimbawa, Sabado, sigurado konti na lang yung tao ng gabi. Yun nga lang, pagdating na Linggo, matao na naman. Meron sila mga kubo, 500. Ang tent pitching, 50. Paghamok, libre na. Bahala kayo kung saan kayo magsabit. Sa tapat lang ng Balagbag Falls entrance, itong Balagbag Beach House. Resort. Isa yun sa mga medyo nakatataas ang rates. So kung gusto nyo ng pang vegetarian, usod lang kayo Bagya. Doon, malapit sa may Skyler Resort. Doon marami ng mura. Doon sa kinain natin ng Lomi, nagpapakam sila doon kapag peak season. Hindi ko lang natanong, pero piling ko mura doon kumpara sa mga ganitong established na resort.